Patingin. Dali! Pasok! Dali! Ha? Ano yun? Tingnan mo! Anak ng kagang. Sinasabi ko na nga ba eh. Sir, baka pwede na nating ayusin to rito. Sa'yo na epektos. At kung kulang pa, dadagdag ako ng pera. Magkano kailangan mo? Nagkamali ka ng kausap. Hindi lahat ng pulis na bibili nyo. Mahirap ka palang pakiusapan eh. Sa demonyo lang kayo pwedeng makiusap. Baka sakaling magkaintindihan kayo. Ikaw rin. Baka hindi ka tumagal. Baka bukas pakalawa, langawin ka. Basura lang na katulad nyo ang nilalangaw. Ginamit sa lahat, bertugo ng katarungan.
Anak ng kagang. Alberto Coronel, alias Tony Tisoy, miyembro ng Komando Gang. Bago ito Oo, pusher yan. Pinatay niya sarili ng tiyuhin. Yung bang milyonaryong si Honorio Torres Sr. Dito sa area of operation nagtatago yan kaya dapat matrabaho. Anong nangyari? Ba't pinalaya yung dalawang natimbog natin? May nagpiansa. Anak ng kagang! Sir, okay na ho itong report? Okay na yan. Sir, bakit naman pinalaya niyo yung mga nahuli namin? Wala tayong magagawa. Pumayag ang korte na makapagpiansa sila. Pero sir, matibay ang ebidensya natin laban sa mga taong yon. Dapat sa mga yon mabulok sa kulungan. Wala ba kayong magagawang paraan? Wala. Eh paano kung buweltahan tayo ng mga yon? Eh di untog na lang natin ang ating mga ulo sa pader. Boye, tatay mo na yata yun. Buksan mong pinto. Tay! Ano anak? Nanay mo? Nandun po. Sa loob. Okay ka ba? Opo. Yel? Nay, mano po? Oh, napaaga ka nang uwi. Kumain na tuloy kami. Gutom ka na ba? Gusto mo pagkain kita? Wag na, busog pa ako. Tsaka wala akong ganang kumain. Sige na ganito, no? Oo. Sige ho. Tara kayo. Kakain na. Sige, susunod na kami. Nay, hindi na po tayo. Kain Ang kulit, no? Halika. Ang ginaw? Sa tingin ko, wala namang mangyayari sa trabahong ito. Nagpapakahirap tayong humuli ng kriminal. Tapos pakakawalan din pala para gumawa uli ng krimen. Kaya tuloy nababaliwala na tayong mga pulis. Wala nang kriminal na natatakot sa atin. Kaya tuloy, wala na respeto sa atin ng mga tao. Ewan ko ba? Sana ma-aproba na yung application namin mag-schooling sa Intelligence at Investigation. Sakali makalipat sa ibang departamento. Kain na muna tayo? Sige. Mukhang seryoso pinag-uusapan niyo Ay nako, mabuti pa siguro kumain na lang muna tayo. Nay, dali niyo rito sa boy at kain tayo. Kain na po tayo, inay. Buhit! Buhit! Dali natin sa ospital!
Dok, kamusta ho ang lagay ng anak ko? Makakaligtas ho ba siya? Hindi pa siya nagigising. Sana hindi na-damage ang kanyang spinal column. Dahil pag nagkataon, gumising man siya, hindi na siya makakabangon. Kailangan maoperahan agad siya. Ba't di niyo operahan, doktor, kung kailangan? Malaking halaga ang kakailanganin para sa operasyon. Gagastos kayo ng hindi kukulangin sa 80,000. Operahan niyo na ang anak ko, doktor. Maghahanap ako ng pera. Gagawan ko ng paraan. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, saan tayo kukuha ng pera? Wala tayong pera. Subukan mong lapitan sina Diego at Elizabeth. Baka meron silang naiipon. Pasensya ka na, Bilas. Talagang wala kaming ganong kalaking halagang na itatabi. Kung meron nga lang sana, hindi ka magdadalawang salta sa amin. Kung hindi sana kami nakapag-down payment dun sa bahay na nabili namin sa Dasmariñas, wala sanang problema. Nagkataon pa namang walang-wala rin kami. Kung hindi raw maoperahan si Boyet, aaring hindi na siya makabangon muli. At maging paralitiko. Wala rin tayo malalapitan. Alam mo naman dito sa Maynila, Kuya Gabriel. Mayroon tayong taong malalapitan. Siguro kung mga 80,000 lang hindi ka pa hihindian nun. Pero pagtatrabuhan mo lang. Sige na, Pilas, tulungan mo ko. Kahit na anong trabaho papasukin ko, makaligtas lang anak ko. Sige, sasamahan kita. Thank you. Ano ba? Ba't ang tagal mo? Halika na, maligo ka na. Ayoko pa. Anong balita tungkol kay Armando Clavel? Sigurado na ako. Nasa club na kinakantahan ko gabi-gabi. Doon pa lang hangout niya kaya madaling ipatrabaho. Hindi madaling tiyempohan si Clavel. Alam mo bang madalas pang patrabaho ang taong yon? Pero, madulas pa sa palos. Morning, boss. Good morning, boss. Good morning. Mare, pasindi. Ako nga pa yung Yossi. Hello, honey. Ay. O pare, ayos pa kayo dyan. Okay lang. Boss, Diego, si Gabriel, Pilasco, Pulis Probinsya. Matindi yan, marami nang naitumba. opo ka, Gabriel. Huwag ka mag-alala, boss. Okay yan. Papapakinabangan natin. Di ba meron kang gustong ipatrabaho? Sigurado kung kayang-kaya niya. Pero kung sakalit magkaroon ng abirya, sagot ko. Total sagot ka ni Diego. Susubukan kita. Mamayang gabi, sumama ka kay Daniel. Alam na niya ang gagawin mo. lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Yan si Clavel. Drug lord. Supplier ng droga sa Binondo. Alam ng otoridad yung tungkol sa kanya.
Hindi siya mahuli dahil wala silang ebidensya. Ang tanging paraan, itumba siya. Kunin mo na. Sometimes when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was good enough to be a part of this great world. Is me and my life. Guess I'll just have to score and come to think I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow will come and find me. But that's the way that I was born to be. This is me. This is me. This is my life. And I don't give it in for lost emotion. I've seen a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. This is my life. Beijing, Doctora Santilla. Doctora Santilla, telephone call. Please proceed to station 4. Inubo mo ako! Ginawa mo akong kriminal, pulis ka pa naman! Huwag mo ako sisihin. Kailangan mo ng pera. At saka di ba sabi mo sa akin, gagawin mo lahat para sa anak mo? Aanin ko pa ang pera ngayon! Para ano pa? Ngayong nailibing na si Boyet, isasama ko muna ang inay sa Maynila. Doon muna siya sa akin. Inay,
Ngayon niyo pa ho ba ako iiwanan? Kung hindi naman ako sasama, baka magkasakit ako. Palagi ko naaalala ang aking apo. Balak sana naming umalis sa madaling araw. May dumating ng order. Matutuloy na yung schooling namin ni Maricar. Paano yan, Gab? May iwan ka na dito. Pagkatapos ng training namin, lilipat na kami sa CIS. Makakabuti yan para sa inyo. Tsaka malay nyo, baka dyan kayo swertehin. Ako nga, nag-iisip din ako kung paano ko mababago ang takbo ng buhay ko. Total, wala rin namang magandang nangyayari sa departamento. Saka para makalimot naman ako sa mga nangyari. Hindi na ako makakatagal dito, Jel. Hindi ko kayang isipin na dahil sa pagpupulis ko, nadamay pati ang buhay ng anak ko. Buti pa siguro magre-resign na lang ako. Doon na lang tayo sa Maynila. Maghahanap ako ng bagong trabaho. Total tayong dalawa na lang. Pwede ko nang isugal ang bukas natin. Pero Gabriel, ba't mo naman kailangan pang mag-resign? Pwede naman siguro na mag-indefinite leave ka na lang muna. Para at least kahit kailan mo gusto magbalik sa trabaho, makakabalik ka kaagad. Boss, ito yung mga taong sinasabi ko sa inyo. Small time ang mga dilensya. Pero matitibay yung mga dibdib. Gusto sumapi. Alam ba nila ang aking patakaran? Naipaliwanag ko na ho. Paliwanag na. Alam na ho namin ang lahat ng dapat gawin. Baka naman, mablay tayo sa mga yan. Huwag kayong mag-alala. Magiging tapat kami sa inyo. Ayoko mangyari sa akin ang nangyari sa partner ko na itumba ni Gabriel Lorenzo. Pero, susuportahan ko kayo para makontrol natin ang Bulacan at Pampanga. Ito ang sa inyo para sa linggong ito. Dadagdagan ko na lang sa susunod. Balita ko, bumalik na lang Maynila yung bilas mong pulis. Bakit hindi nagpapakita? Hayaan mo, boss. Akong bahala sa kanya. Sige, tuloy na kami. Sige ho. Bert,
Wala akong tiwala sa bilas ni Diego. Matinik nga. Pero, mahirap ang may kasama nang hindi tayo nakakasiguro. Huwag tayong umasa sa listahan ni Diego. Sa tingin ko, hindi siya mapapagkatiwalaan. Mga pulis yan. Hindi tulad natin, may isang salita. Sila, wala. Ipinatawag ako ni Alberto. Mula daw na nakahiram ka ng pera, hindi ka na nagpakita sa kanya. Wala nang dahilan para balikan ko pa siya. Dahil kabayaran ng trabaho ko ang perang nakuha ko sa kanya. Alam mo, si Alberto talaga namumuho na ng pera yan para sugpuin ang mga sindikato ng drugs na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Diego, kaya ako lumipat dito sa Maynila para mamuhay ng tahimik. Si Alberto at ang batas na pinatutupad natin, walang pagkakaiba. Kahit na. Dito ko gustong mamuhay ng tahimik. Ate Beth, siya nga pala. Baka sa makalawa, lumipat na kami ni Gabriel ng bahay. May nakuha na kasi siyang apartment eh. Bakit ba kailangan lumipat kayo kagad? Maluwag naman dito sa bahay. At dalawa lang naman kami ni Diego. Tutal, wala pa namang trabaho si Gabriel. E di saka na kapag meron na siyang pinagkakakitaan. Ate, sabi naman sa akin ni Gabriel, mga 1 linggo lang mula ngayon may trabaho na siya. Tsaka sayang naman yung down payment niya sa apartment kung hindi namin titirahan. Ayos naman itong nakuha mong bahay eh. Pasensya ka na sa mga gamit. Pinili ko lang yan sa dating may-ari. Ayos lang yun. O sige, titingin muna ako sa loob. Sige. Palagay ko, matatahimik na tayo dito ngayon. Di tulad sa probinsya. Lagi kong naaalala ang anak natin. Pero Gabriel, paano tayo mabubuhay dito? Wala ka namang trabaho. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Kaya lang iba rito sa Maynila. Konting kilos lang natin, pera na kagad. Huwag ka mag-alala. Kukontakin ko yung dati kong kaklase sa criminology. Balita ko chief security na daw siya sa isang bangko ngayon. Sana naman swertihin tayo. Sana matulungan ka ng kaibigan mo makapasok ka agad ng trabaho. Jel? May naghahanap sa yung 2 lalaki kanina. Sino? Hindi ko alam eh. Hindi naman nila sinabi. Pero ang sabi nila, importante daw. Kamusta nga pala yung lakad mo? Okay lang. Naisubmit ko na nga yung application ko eh. Sabi ni Roger, formality na lang daw yon dahil siya di na mag-a-aproba. Salamat naman.
ka papala. Sige, say! Pasensya ka na sa ginawa ng mga bata ko. Alam kong hindi ka makikipagkita kung hindi nila gagawin yun. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Gusto kong ipagpatuloy mo ang naumpisahan mong trabaho sa akin. Eh kung ayaw ko. Alam mo, Gabriel, may ugali ako. Hindi ako namimilit ng tao. Pero huwag mong kakalimutan, ikaw ang kusang pumunta rito. At may patakaran ako na sino man ang makapasok dito, hindi ko na pinakakalaspa. Si Diego nagdala sa akin dito. Hindi ko alam na gagawin niyo akong berdugo. Subukan na. Gabriel, wala ka na magagawa pa. Alam kong namatayan ka ng anak. Baka gusto mong mawalan ka rin ng asawa. Kumusta, Amante? Talagang hindi na mapigilan ang pagyaman mo. Kabibigay ko lang sa inong isang linggo. Talagang ganyan. Kung maraming adik, buhay ang tulak. Damian, iabot mo yung pera. Babalik ako. Areglado, kaibigan. Ano? Wala nang naiwan? Wala na. Sir, tawag na ba ako sa headquarters? Sige, dating gawi. Sabihin mo, may naikwento tayong mga tulak. Patay lahat. Para sa iyo, Gabriel, at sa mga kasama mo. For a job well done. Ang nagawa ninyo ay malaking bagay para matigil ang paglaganap ng droga sa Metro Manila. Ang mga nadali ninyo ay mga drug dealers na nag-ooperate sa Santa Ana at Pandacan area. Malaking bagay din ang nangyari para sa akin. Nabigyan ako ng rekomendasyon ng departamento. Malapit na ako ma-promote. Talagang kailangan mo ng promotion sa Rento. Dahil sa ambisyon mong pumasok sa politika. Makuha ko lang yung rangkong kapitan eh. Pwede na ako mag-resign at pumasok ng politika. Malaking tulong ang ginagawa ko sa'yo. Sisikat ka na, may pera ka pa. Oh, ano sabi ko sa'yo? Di ba't walang pagkakaiba ang pagtatrabaho mo rito sa pagpupulis? Alam mo, si boss galit yan sa mga poser. Dahil yung kaisa-isa niyang anak, naging adik at namatay. At yan ang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Nasa dyaryo ka na naman ngayon, Diego. Dahil sa pagkatimbog mo sa grupo ni Nestor Damaso kagabi. At sigurado na yan. Meron ng rekomendasyon kay Kapitan. Matunog ang pangalan mo ngayon, pare. Sigurado ako maging isa ka sa outstanding police officers. Matutupad na ang pangarap mo maging isang mayor. Sana nga. Pero hindi mo na mayor ang tutumbukin ko.
konsehal muna, para sigurado. Pagkatapos, mayor. Kaya nga pabor sa akin ang mga nangyayari. Lalo na ang pagpasok ni Gabriel sa grupo ni Alberto. Pag mayor ka na, sir, magkakaroon ako ng sarili kong negosyo. Ayos Ikaw naman, Castro. Kung anong kabalbalan agad ang iniisip mo eh. Ikaw talaga, oh. Oh, Kaninong kotse yan? sa atin. Sa atin? Oo. Saan ang galing? May nagpabenta kasi sa akin ng 2 container na may lamang computer tsaka mga video player. Yan ang komisyon ko. Maganda ba? O, ilusot mo, sige. Yan. Oh, ikaw. Pasok ko rito. Iyalo. Ganyan. Oh, Opo. tinan mo si Hernan, oh. O ano, Dado? Siguro naman mahaba na ang palugit na ibinigay ko sa'yo para maghanap ka ng malilipatan mo. Nakikiusap ako, Pekto. Kahit 1 linggo man lang. Kawawa naman yung mga bata, eh. Wala kaming tiyak na matitirhan. Tanda, nakita mo naman ginagawa na yung lugar ko. At bukas makalawa, ito naman pwesto mo ang gigibayan. Abay, kailangan magbalot-balot na kayo. Kailangan ko sana ng stock, eh. Naubusan kasi ako, eh. Dadaling ko sa University Ball. Ilang kilo ba kailangan mo, pare? Mga 4 na kilo, pare. Paano naman ang sistema ng bayaran? $4 na milyon at kalahati yan. Kung sa bagay, pare, tumaas na ang halaga ngayon. Pero hindi bale. Sa susunod na ako babawi. Thank you, pare. Kalaban! Lolo, may putukan, Lolo! Putukan ngayon. Magsita pa kayo. Ikaw, dito ka. Lumabas kayo. Doon tayo sa kabila.
Sige, tingnan nyo. Ano nangyari? Sir, patay ng lahat. Wala na rin ang pera at epektos. Ando na yun. Sir. Sir, pwede mo ba namin malaman ang detalye ng engkwentrong ito? Sindikato to ng mga droga. 3 buwan din namin trinabaho to. Ngayon lang namin natsyempohan. Oh, sa'yo yan. Paldo tayo ngayon. Malaki binigay sa atin ni Alberto. Swerte sa atin ang bilas mo, Diego. Dahil sa kanya, pati tayo kumikita. Swerte rin siya. Dahil ipinasok ko siya sa grupo. Kung hindi, go po siya. Tayo lang. Kung pagpupulis lang atupagin natin, magkakaganto pa buhay natin? Ha? Sa tingin ko, pare, gamitan lang ang laban sa mundo. Kung sinong marunong gumamit ng tao, siyang makikinabang. Kapag sarili mong sikap lang, gagapang kang habang buhay. Ganun lang yun. Sir, Sir, sit down. Anong balita? pangkat ho ni Perfecto gusto nang natimbog kagabi. Ayon na ho yun sa impormante natin sa loob. Di ba't si Goso nagsusupply ng mga droga sa buong Pasay at Paranaque area? That's right. Pati ng Muntinlupa and southern part of Cavite. Sir, ayon sa aming informante, ang yumari sa grupo ni Goson ay hindi mga pulis na pinamumunuan ni Diego Sacramento, kundi ang pangkat ni Alberto Aguilar. Hindi ba si Alberto Aguilar ang yumari sa grupo ng may hawak ng Binondo, Pandacan at Santa Ana area? Na ang kredito sa pagtimbog ay napunta rin kay Sargento Diego Sacramento. Sa tingin ko, kaya inuubos ni Alberto Aguilar ang grupo sa droga dahil gusto niya makontrol ang buong negosyo ng Metro Manila. Magkaganon man, hayaan na muna natin sila magkubusan bago tayo pumasok. Total, wala pa naman tayong sapat na ebidensyang pinanghahawakan. Kung ganon, sigurado may koneksyon si Sargento Sacramento sa grupo ni Alberto Aguilar. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Ako ho yung pulis na nanggaling dito nung isang araw. Anong kailangan mo? Meron lang ho akong sadya sa inyo. Tuloy ka. Para ho sa mga bata. Maraming salamat. Kumusta na nga pala ho yung batang tinamaan? Sinikap ko siyang dalhin sa ospital, pero hindi na siya umabot. Ikinalulungkot ko. Aksidente lang ang nangyari. Siya nga pala nung, paano kayo napatira dito? Di niyo ba alam na mga taong sindikato ang pumupunta dito? Hindi ko alam. Paminsan-minsan ko lang sila nakikita rito. Kaano-ano niyo ba mga batang yan? Mga batang lansangan yan. Kinupkup ko. Tinuturuan ko silang bumasa at sumulat. At mga gawaing mapapakinabangan nila sa kanilang paglaki. Humahanga ako sa'yo. Bihira ang katulad mo. Isa rin akong batang lansangan, katulad nila. Kaya ginagawa ko ito. Para ho makatulong sa inyo at sa mga bata. Salamat. Sige ho, may lalakarin pa ako. Bossing, masamang balita. Dumating na si Gabriel Lorenzo. Baka babalik sa serbisyo. Malilintikan tayo.
Magsama ka ng mga tao. Hanapin niyo siya at huwag niyong bigyan ng pagkakataon. Sige, tara. Kasanan ni Lisa ang deal kay Makaraig. Ang supplier at dealer sa Cavite at Batangas area. Ito na ang pagkakataon natin para madali natin sa Makaraig. At ang kanyang mga tauhan. Gabriel, ikaw na ang bahala magplano kung anong dapat gawin. Alam ni Lisa ang lugar at kailan. First class ang produkto mo. Kaya hindi na ako tatawad. 1 milyong kalahati yan. Sige, bigay mo. Paano Makaraig? Hanggang sa susunod na deal lang natin. Sinong bumaril sa kanila? Ewan ko. Gabriel? Di ko inaasama sangkot ka sa ganitong sitwasyon, Gabriel. Sayang ang pakikipaglaban mo sa sindikato kung magiging kapareho mo rin sila. Hindi ba sila ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo? Kilala niyo naman ako. Tsaka hindi ko naman sinasadyang mapasok sa ganitong sitwasyon. Pag-isipan mo, Gabriel. Kung kaya ng dibdib mo, nabatas ang kalaban mo. Maganda ang record mo nung pulis probinsya ka pa. Sayang naman kung mabaliwala. Maliban lang kung makikipagtulungan ka sa amin. Bert, hindi ba ang sabi ko sa'yo? Hindi pwedeng pagkatiwala na itong taong to. Imposible naman nakatakas siya. Yan sabi sa akin ni Lisa kagabi. Nasa kote sila. Maliban na lang.
Hawak siya ng otoridad. Nung makatakas ka, nasa ng droga at pera? Nakuha nila. Nakuha nila. Ang sabi ni Lisa, hawak-hawak mo. Ganito kasi nangyari. Nang pumasok ang mga otoridad, nagtago muna ako bago tumakas. Nakita kong natrap si Gabriel. Tinago niya yung mga epekto sa isang sulok at nakipagbarilan siya hanggang sa makatakas. Pero nakita kong nakuha ng mga otoridad ang mga epektos. Ba't mo ako sinalo kanina? Maaga pa para mabuko ka. Pero huwag kang mag-alala, nasa iisang panig tayo. Boss, ano nangyari? Ewan ko. Biglang nagloko eh. Nag-overheat yata. Buti pa, bumaba muna kayo. Mainit. Sir, nasa likod ng mga epekto. Sir, nandiyan ang shabu sa loob ng spare tire. Dalawang beses nang nabulilyaso yung bilas mo sa rento. Ang pinakahuli, kahapon, siya lang ang nakatakas. Simulat sa poll, wala pang pumalpak sa mga operations natin. Nakakapagduda. Baka nagkataon lang. Hindi magagawa yun ng bilas ko. Wala namang inaasahang pagkakakita niya, kundi ikaw lang. Total, ikaw ang nagrekomenda sa kanya. Alamin mo ang totoo hanggat maaga. Baka lahat tayo masunog. At kapag nadiskubre mo na isa siyang ahas, ikaw na rin ang humusga. Kung hindi, baka lumabo pa yung ipinangako ko sa'yo sa pagpasok mo sa politika. Okay, lakad na kami, boss. May nakuha kaming impormasyon tungkol kay Gabriel. Akalain mo, hindi pa pala nakapag-resign yun sa pagkapulis. On leave lang siya. Napag-alaman pa namin, yung dating dalawang kasama niyang pulis probinsya, lumipat na sa CIS. Contact niya ngayon. Ganun ba? Marami ng palto sa mga lakad mo. Ang ipinagtataka ko, ikaw lang nakakalusot. Nagkataon lang siguro na hindi ko pa panahon para malagas ng maaga. Alam mo ba na dahil sa kapalpakan ng pasada mo, ako ay dinidini Alberto. Pinag-iinala ka kutsaba kita para maghutas sa kanya. Alam mo namang ayaw ko yung trabahong binigay mo sa akin, ha? Binabalaan kita. Ayokong masira ang ambisyong kong pumasok ng politika. At kapag nalaman ko isa kang hudas, ako mismo maghuhusga sa'yo. Siguro alam mo na kung bakit kita inimbitahan. May mga feelers ako, hindi ba? Gusto kong magkasama tayo. Grupo mo at grupo ko.
para makontrol na natin ang buong Luzon. Hawak mo ang Bulacan at Central Luzon. Hawak ko ang Metro Manila. Bakit hindi natin pag-isahin? Depende yan. Kung paano ang partihan at kung sino masusunod. Mataas ang party namin, siyempre. Malaking market ng Metro Manila. You call the shots in your area of operation. I'll be on top of everything in Metro Manila. Sa madaling sabi, linkage lang mangyayari. That's right. For mutual protection and insurance. Papayag ako. Kung 60-40 ang labanan, 60% sa'yo, 40% sa akin. It's a deal. Oh, kailan magsisimula partnership natin? As soon as possible, partner. Siguro naman hindi tayo magkakaroon ng problema. I hope not. Ito na ang hinihintay natin pagkakataon. Malaking transaksyon ang gagawin nila. Gabriel, mag-iingat ka. Di ba kayo nagsasawa sa buhay na walang katiyakan? Paano kung malasin tayo? Ano mangyayari sa pamilya natin? Prangkahin mo nga kami, Gabriel. Ano bang ibig mong sabihin? Bigyan niyo sa pamilya niyo. May pagkakataon pa tayong magbagong buhay. Salamat, Gabriel. Sige, mag-iingat kayo. Sarge, banatan na natin yan. Mahirap pagkatiwalaan niyang bilas mo. Gabriel! Alam ko nasa iyo ang pera! Kabisado kita, Diego! Kung gusto mo, paghatian na lang natin! Hindi ko na masisikmurang gumamit pa ng perang galing sa masama. Isusurrender ko ito! Ano? Naloloko ka na ba? Bakit mo isusurrender? Para lang pakinabangan ng ilang linta at buhaya sa pamahalaan? Kilala kita, Diego! Nabubulagan ka ng iyong ambisyon. Isa kang pulis na may sinumpaan tungkulin na dapat mong gampanan. Huwag ka nang magkunwari! Isa kang bayaran pertugo! Naging berdugo ako! Nang dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko. Ikaw ang may kasalanan dahil ginamit mo ako! Tapusin na natin ang usapan! Ibigay mo na sa akin ang pera!
Lumayas ka, Gabriel! Bigay mo sa akin ang perang yan! Hindi para sa iyo yan! Wala ako sa posisyon para pagimasukan ang away ng aking mga manugang. Ayokong alamin ang kanilang katwiran. Baka masaktan ng isa. Wala akong kakampihan sa kanila. Ano po bang mabuti naming gawin? Kayong magkapatid ang gumawa ng paraan upang magkasundo sila. Mang Dado, ipagkakatiwala ko sa inyo to. Itago mo. Galing sa masama yan. Ano man ang mangyari sa akin, isuko mo yan kay Kapitan Pascual. Alis na ho ako. Kailangan mailayo ko asawa ko. Siguradong hanapin siya ng sindikato. Pero hindi kita maintindihan, Gabriel. Basta't sundin niyo sinasabi ko. Ano? Dala mo? Bata, buksan mo. Okay to ah. Oh, asan ang buyer mo? Huwag ka mainip. Darating na yon. Diyos, kunin mo! Tara! Diba ka? Sige, baba! Dali nyo! Sige na! Sige, sige! Dali mo! Good. Tara. Sige, lakad, lakad! Lakad na! Hello? Ano? Si Gabriel! Tinangay ang pera natin. Hanapin nyo! Sino yan? Mga pulis kami. Mga kasama ni Diego. Sino kayo?
ka! Ano ba? Boss, hindi namin nakita si Gabriel. Pero wala na siyang madadat ng asawa. Paano ang pera? Huwag ka mag-alala. Malaking tiwala ko kay Daniel. Partner, kapag naisahan tayo ni Gabriel, siguradong mabubuko na tayo. Tiyak wala tayong kawala. Sa kamay ng batas. Boss, kain tayo. Hanggang ngayon, wala pa si Daniel. Duda ako may nangyari. Hanapin niyo muli si Gabriel. Huwag kayong titigil hanggang di niyo nakikita. Tigilin niyo ko yan! Dali!
Gabriel! Babae mo sa akin. Ako ang papatay sa hayop na yan. Isa lang ang pupunta ni Alberto, sa pier. Alberto! Baba mo yan! Sige, lakad. Pare, pulis ako. Pwede ko bang mahiram yung motor mo? May hinahabol lang ako. Baba dyan! Oo! Kapihan, lakad tayo. Okay, dali ang dami nyo. Pwede. Boss, di pa nagagalaw to. Sige, buksan mo. Bigla yata ang dating nyo. Ngayon na ba ang delivery niyan sa Visayas at Mindanao? Oo.
Salubungin niyo yun! Yes, boss! Alberto! Ang mga katulad mo! Walang puwang sa daigdig nito! Huwag, Gabriel! May batas pang masigit na nakakataas sa atin! Ang husgado, hindi ang bala! Maraming salamat, Mang Dado. Maraming salamat ho sa inyong pagtitiwala. Sige ho, Mandado. Lalakad na ho kami. Kayo na ang bahala sa mga bata. Salamat po. Sige ho.